Isa rin ba sa paborito mo ang bibingkang bigas? Dahil malapit na ang Pasko, kaya gawa na tayo. Kaya naman kung interesado ka, tapusin mo ang video na to hanggang dulo. Meron ako 1 kilong bigas dito, bali ito ay binabad ko na overnight. Tatanggalin ko lang po yung pinakatubig na pinagbabaran ko dahil ang ipangsasabaw ko dito ay gata ng nyog at saka evaporated milk. 2 cups ng gata at 1 lata ng evaporated milk ang ipangsasabaw ko dito. Lalagay din po ako dito ng bahaw na kanin. Nagdadagdag kasi ito ng lambot sa ating bibingkang bigas. Maglalagay po ako dito ng 2 cups na binabad na bigas. Mag-a-add din po ako dito ng bahaw na kanin. Dapat po ay paunti-unti lang ang ating paglagay para hindi mahirapan ang ating blender. Then ang ipangsasabaw nga po natin dito ay itong pinaghalong gata at evaporated milk. Tinatansya ko lang po ang paglagay dito ng gata. Dapat po ay hindi sobrang labnaw at hindi rin sobrang lapot. Then i-grind ko po ito hanggang sa maging pino siya. Kung maliit naman po ang inyong blender ay 1 cup ng rice lang po ang inyong ilagay para hindi naman po mahirapan ng inyong blender. Kung sa lugar nyo po ay merong nagigiling ng bigas, mas mainam po na ipagiling nyo na lang. Alisin nyo lang po yung tubig na pinagbabaran at palitan nyo po nitong gatas at gata ng nyog. Huwag po natin kalimutan na i-scrape lagi dito sa gilid dahil may mga buo-buong bigas. I-grind lang po natin ito hanggang sa maging pino siya. After mga ilang minutes ay check po natin kung pino na siya. Kapag po wala na tayo nakakapang malalaking buo-buo ay okay na po yan. Then isali na po natin sa lagayan. Bali nakatatlong batch po ako ng pag-grind dito sa aking blender. After ko pong magiling ay naglagay ako dito ng 1/2 kilo ng light brown sugar. Pwede rin po kayong gumamit dito ng puting asukal. Haluin lang po natin ito hanggang sa matunaw yung ating asukal. Then maglalagay po ako dito ng 3 tablespoon ng baking powder at half tablespoon ng vanilla extract. Haluin lang po natin ito hanggang sa maabsorb na yung baking powder. Dapat po ay halong-halo ito at wala na tayong makikitang buo-buo. Naglagay din po ako dito ng 1 buko, hindi nga lang po na videohan dahil hindi po nakaplay yung aking video. Then paalsahin lang po natin ito ng at least 30 minutes to 1 hour. Ang gamit ko po ditong takaan ay size 5. Maglalagay po ako dito ng dahon ng saging para mas lalong mabango ang ating bibingkang bigas. Dinarang ko na po yan sa apoy at ginupit ko ng pabilog na kasukat nitong ating mga bibingka molder. Half cup po ng mixture ang nilalagay ko bawat lagayan. Then isasalang ko po ito ng 40 minutes na up and down yung init at 180 degrees Celsius. After 40 minutes po ay luto na siya, pero yung pinakaibabaw po ay lulutuin pa natin ng another 10 minutes. Pero yung pinakainit po ng ating oven ay sa taas lang. After another 10 minutes ay luto na po ang ating bibingkang bigas na napakabango. Habang mainit pa po ang ating bibingka ay papahiran po natin ito ng melted margarine or butter para po siya initingnan yung ating bibingka. Sa recipe na ito ay makakagawa kayo ng 22 pieces na bibingkang bigas. At pwede nyo po itong ibenta ng 20 to 25 pesos isang piraso. At perfect na perfect po ito kung papartneran nyo ng kinayod na nyog. At ayun lang for today. Salamat po sa panonood. Please follow, like, and share.